Okay, bago po ako magsimula magsalita, ay may tanong lang po ako sa inyo. Hindi po ba kayo napapagod? Bakit ganyan? Hindi po ba kayo napapagod? Kasi nung sabihin ni Pastor Eric na speaker ako dito sa inyo, kayo na yung tumatakbo lagi sa isip ko eh. Okay, kanina naririnig ko ay Gem. Dahil Ilocano ako, ay pwede ko bang ibahin yung pronunciation na Gem? Pwede bang game? Ayan. Sabi mo sa katabi, game ka na ba? Ayan, game na game. Okay, hindi ko po alam kung paano po ako magsisimula, pero tandaan niyo po, kung hindi ko po alam magsimula, sigurado alam ko po magtapos. Ang problema po, pag alam ko magsimula, hindi ko alam magtapos. Kanina pagpasok mo dito, sabi ko, ano kaya yung sasabihin ko? Meron pumasok sa isip ko. Meron daw 4 na katotohanan. Gusto niyo po bang marinig? 4 na katotohanan. Unang katotohanan daw ay hindi daw lahat ng nakikita mo, pag-aari mo. Pangalawang katotohanan, hindi daw lahat, hindi mo daw kayang bilangin ang iyong buhok. Ako, kaya ko ng bilangin, manibis na eh. Pangatlong katotohanan ay hindi daw lahat ng ngipin mo abot ng dila mo. Pang-apat, yung pangatlo hindi totoo kasi tinry mo ngang abutin, sabi mo, abot naman eh. At ang panglimang katotohanan, kinakabahan po ako dahil po si Pastor Eric ay isa po sa mga pastor na aking pong hinahangaan. At napaka-husay po niya, napaka-talented po niya. Kaya nung tinawagan po niya ako, hindi ko po alam na ako po ay magsasalita dito sa inyong anniversary. Basta dahil mataas po yung paghanga ko sa kanya, kung ano yung sabihin niya, yes lang ako. Nung sabi ko, yes, ikaw yung aming speaker. Hindi na ako maka-atras dahil ako na yung yun na yun. Okay po, napakaganda po ng inyong pamagat o tinatakbo ngayong taon nito, Discovering God. Siya nga pala, thank you sa mga worship team, ang gagaling ng mga worship team. Pwede nyo ba bang palakpakan ng mga worship team? Habang naririnig ko yung mga awitan nila, ay talagang sabi ko, how? Sabi ko, nandito pala sa Baliwag yung mga gwapo at magagandang worship team. Gusto kong bigyan na gusto kong bigyan lang 1.5 yung may hawak ng bass. Nasaan yung may hawak ng bass? Kasi yung anak ko, nagbe-bass din eh. Sabi niya, sakit ng balikat ko, bigat ng bass. Nasaan yung nagbe-bass? Bibigyan kita ng 1.5, balik ka. Lapit ka dito. Ang sabi ko, 1.5, ano? Okay, 1.5. Sa'yo na yan. Okay. Alam niyo po, napaganda ng inyong tinatakbo ngayon, Discovering God. Alam niyo po, pag titigilan niyo po na ang pagtuklas sa ating Panginoon, isang araw mamamalayan niyo na lang, malayo na kayo sa Kanya. At hindi mo na mamimiss ang pagsimba. Wala nang appeal sa iyo ang church. At yung mga glorious day na naranasan mo ay magiging kwento na lamang. Kaya't napaganda po ng inyong
tema sa taong ito. Now, bilang likod ng Panginoon, isa sa mga gusto ko laging ni-establish doon sa aming church ay yung po bang mag-create ng atmosphere. Gusto niyo po ba na magkaroon tayo ng kakaibang atmosphere ngayon? Yung bang hindi mo pa naranasan at ngayon mo pa lamang marahil ay gagawin. Ready po ba kayo doon? So itong gagawin natin to ay may kinalaman doon kung bakit po yung church ng GCLT, Jesus Christ Life and Treasure, doon po ako nagpapastor, ay natayo po sa biyaya ng ating Panginoon. Sinama ko nga po yung aking asawa, tiga time out po. Sabi ko, kasi matagal akong mag-preach eh. Okay, gusto niyo po ba maranasan yon? Mag-create ng atmosphere na marahil ay nagawa mo na o ngayon mo pa lamang gagawin. At naniniwala ako, pag ginawa natin to, may madidiscover tayo kung paano kumilos ang Lord. Game na kayo? Yeah, yan. God's End Time Harvest Ministry ng game. Okay. Sorry, Pastor, binago ko ng pronunciation yung gem nyo. Game. Yan. Okay lang. Pag alis ko naman dito, di balik uli kayo sa gym. Basta ako, game. Okay? Ganito yan. Humanap ka ng isang tao na gusto mong i-bless na kailanman ay hindi niya makakalimutan. 14th year anniversary. Hanap ka. Sige po, hanap ka ng tao na, hindi pwede yung God bless you lang eh. Hanap ka ng isang tao na ngayon mo pa lamang gagawin at ngayon niya mararamdaman yung gagawin mo sa kanya na hindi niya makalimutan. Na sabi niya, noong 14th year anniversary ng game, ay ito yung ginawa ng aking kapatid. Sige po, hanap po kayo. Sabihin niyo, God bless you. Tapos, yung hindi niya makakalimutan, ayan, hanap ka na tao, bigyan mo siya ng something. Okay, sige. Hanap ka, sabi mo, kapatid, God bless. God bless you. Tapos, bigyan mo lang, hindi niya makakalimutan. Okay, bigyan ko kayo ng ilang segundo para gawin yung bagay na yun. Sige, hanap ka. Alam ko meron dito eh. At pag ginawa mo ito, may madidiscover ka. So, pinagagawa ko po ito dahil may kinalaman po ito kung paano na tayo yung pong JCLT. Okay na? Meron na bang lumapit sa'yo? Meron ka nang nilapitan na binigyan ng something na hindi niya makakalimutan ngayong 14th year anniversary ng inyong simbahan. Okay. So, create tayo ng atmosphere, no? Generosity. Yan, hindi lamang smile, kundi pag sinabi mong God bless, ay meron something ka na may bibigay sa kanya. Okay po ba? Meron na? Okay, tingin kayo. Okay, meron na. Yan. So sana hindi niya makalimutan yan. Okay, meron po akong sabi nung anak ko, sabi niya, gumamit ka ng laptop. Sabi ko, hindi ako sanay gumamit noon. Sabi ko, kaya ito na lang notebook, hard copy. At anyway, meron naman po dito. So, pakibasa nga po itong tema ninyo. 1, 2, 3. Okay. So, sabi po doon sa Philippians chapter 3, verse 10, pwede po ba nating sabay-sabay na basahin to? 1, 2, 3. I want to know Christ. Yes. To know the power of Okay, purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So, ito pong statement po ni Apostol Pablo, gusto ko pong kuhanin yung sinasabi niya, I want to know Christ. Sino po dito ang gusto po niyang malaman, marami pang madiskubre na pwede palang gawin ng Diyos sa kanyang buhay? Okay? So, alam ko po na sa 14 na taon ng inyong journey, na nagmamahal sa ating Panginoon. Kanina narinig ko yung kung paano kayo nagsimula. Alam niyo po ay ahead lang po kami ng 2 taon. Kasi by November,
ay 16th year anniversary na rin po namin. But bago po ako magpatuloy, ay gusto ko lamang pong ikwento ang kung paano po natayo yung JCLT. Alam ko po na kayo ang bida, ang GEM ang bida kasi anniversary nyo yun eh. Pero, di ba, meron namang tinatawag na kontrabida. Yan. Sa inyo, meron bang kontrabida sa buhay ninyo? Yan. Di ba? Meron ba ditong tao na walang kontrabida sa buhay? Di ba? Meron ano? Yan, may kontrabida. So, biblical ba yung pastor na meron kontrabida? Oh, biblical. Natatandaan niyo yung sa Matthew chapter 13 verse 24 na may nagtanim ng good seed and bad seed. Tapos sabay silang lumaki. Sabi ng mga alagad, bubunutin po ba namin? Huwag. Hayaan nyo sabay silang lumaki at pagkatapos ihihiwalay. So kaya pala yung inaalaw din ko minsan ng Lord na mayroong kontrabida sa ating buhay. Tanong mo sa yung katabi mo, sino ba ang kontrabida sa buhay mo? Yan. Hindi ba madalas asawa? Okay po. So, nag-start po yung JCLT. Kaya hayaan nyo po na ang JCLT ay maging kontrabida muna, no? Saglit. Nag-start po ang JCLT, Jesus Christ Life and Resurrection, kung saan ako ay nagpapastor doon. Sa 7 tao lamang po. 7 lamang po sila. Tapos, ang problema, 7 na nga, hindi pa magkakasundo. Iba't iba pa yung kanilang pananaw. So sabi ko, Lord, ito ba yung i-handle ko? 7 na nga, 7 na nga, ay iba-iba pa ang pananaw. Hanggang sa nadagdagan, pag umabot ng 15, tuwang-tuwa na po ako doon. Tapos meron akong isang kabataan. Tapos ang tiga-gitara ako. Lahat, trabaho ko yon. At matindi po yon. 3 taon na, hindi pa rin kami lumarami. Kuminsan dadami tapos nababawasan pa. Kaya sabi ko, halos gusto ko nang mag-give up during that time. Galing po kasi ako sa Laguna, doon po ako dati nagpastor. At parang gusto ko nang bumalik doon. Sabi ko, 15. Tapos kuminsan ay absent pa yung karamihan. So tinatanong ko ang Lord, Lord, sabi ko, tinawag mo ba ako? Pero lagi sinasabi ng Panginoon, pagpatuloy ka lang. May magandang plano ako sa buhay mo. So naniniwala ko, ang Diyos ay may magandang plano rin po sa inyong buhay. Nung 15 lamang po yung, ganun po kaliit, yung church, sinubukan po namin magnegosyo. Dami po mga negosyo ginawa po namin, pero wala pong nangyayari. Sabi nga nung misis ko, sabi niya, hindi mo bagay magnegosyo. Ang dami ko po kasing sinubok na magnegosyo, magpabunga ng mangga, alam niyo po, magpabunga ng mangga, magsibuyas, magsaka, para lang may pagpatuloy po yung ministry. Wala bumabagsak. Sabi ko, magtayo kaya ako ng gasolinahan. Pero po ang gasolinahan, Petron at Shell. Kaya lang dibote. Mahirap din pala. Delikado yun. Okay. So hanggang sa pagpapatuloy, sa tiyaga, sa panalangin, nag-work po. Pinagpala po ng Lord yung simbahan. Alam niyo po, pag sa meeting ng mga pastors, pag nagmi-meeting po, pinagmi-meetingan nila, pag may mga gawain, eto yung mga worship team nila, kami ang tutugtog. So talagang nandun lang ako sa isang gilid at nakayuko. Kasi wala po akong pwedeng i-contribute sa body. Nag-pray ako. Yung mga bata, sinimulan ko pong i-train. Mga elementary sila. Mga musician. Alam niyo po, ay dumami po yung musician. Tapos, humusay po silang lahat.
umabot po kami ng mahigit 13 na mga musician. Kaya kung minsan di ko alam kung saan ko dadalhin. At hindi lamang po yan. Kasabay po ng pagdami ng mga mananampalataya at mga musician, kasabay din po ng pagtatayo ng building. Dati po ay kubo rin. Kaya nung sinasabi niyong kubo, kubo rin po yung simula namin. Tapos, kumisa nga, yung mga gamit, pinapasok ng camping kasi barangay po doon sa amin eh. Ngayon, sabi ko, mag-fundraising tayo para sa bakod, para protektahan lamang po yung loob ng church ng mga kambing kasi marami pong kambing sa kapitbahay. Umabot po ng 150,000 yung naipon namin. Sabi po ng mga kapatiran, pwede nang itayong building yan. So 150, anong mangyayari dito? Pero sa dami po ng mga nagsasabi, tapos pray din ako sa Lord. Sabi ng Panginoon, sige go. Meron pong member doon na civil engineer, sabi ko, iguhit mo nga itong design na ito. Ginuhit po niya, magkano abutin? 1.8 million. Ha? Ano pa lamang po yun? Hindi pa po siya finish. Wrap pa lamang yon. So, pinupus ako na umpisan yon. Sige, inumpisan namin. Bakal pa lamang po ay 110,000 na. Di may 40,000 na lang. Ano? Semento, 100, 200 ang ano nun. 200 ang isang bag. So, 20,000. Ang buhangin, 10,000, dalawang load. Wala pang hollow blocks. Wala nang pampasweldo. Kahirap, pero kay buti ng Panginoon. Alam nyo, unti-unti po niyang itinayo iyon na hindi po namin namamalayan na tumatayo iyon. 2018 po kami nagsimula at noong 2022 ay na-invite po namin si Pastor Eric para po mag-share doon po sa aming anniversary. Thank you so much, Pastor Eric, sa iyong pagtitiwala na ako ay tumayo dito. Yan. Sabi ko nga po ay kinakabahan ako dahil nakaupo sa harapan ko ngayon yung pinakamahalagang, kung meron akong hinahangaang tao, mananampalataya at pastor, ilalagay ko po sa listahan si Pastor Eric sa pangatlo. Bakit sa pangatlo ko ilalagay? Kasi una-una, ilalagay ko po yung pastor na nag-alaga sa akin. Pangalawa, yung pong nag-mentor sa akin kung bakit po ako nakapag-share ng Word of God. At pangatlo, si Pastor Eric. Sana, ganoon din po yung mindset natin, no? Sino ba yung nag-alaga sa inyong pastor? Sana siya yung number one sa inyo bukod sa ating Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan? Okay. Senyasan mo lang ako. Ang trabaho po niya sa church, tiga-senyas po eh. Time out na haba na. Yan. Okay po. Siguro po sa bawat isa sa atin, gaya po ng nabasa natin na I want to know Christ. May iba't ibang kaparaanan siguro tayo kung paano natin na-discover o nakilala. Hello. Akala ko sumuko na yung microphone sa akin. Okay. May iba't ibang paraan kung paano natin na-discover ang Diyos. Meron siguro dito, nakakilala sa Lord ay aksidente lang. At meron naman marahil dito, nakakilala sa Panginoon ay intentional. Intention niyang makilala ang Panginoon. At meron marahil dito, nakakilala sa Panginoon ay inaya lang siya. At isang araw na malayan niya na nandito na siya sa loob ng gem. At meron naman siguro dito, nakakilala sa Panginoon ay inaya lamang ng magulang. Kalimitan, ganun po eh. Mga anak ng pastor, dinadala lang ng magulang yan eh sa church hanggang sa isang namalayan na nila na sila ay naglilingkod sa Panginoon. Well, anumang kaparaanan kung paano natin nakilala ang ating Panginoon, ang maganda dito, you are blessed dahil nakilala mo ang Lord. Sabi mo kasi ang katabi, blessed ka dahil nakilala mo ang Lord. At blessed ka dahil nandito ka sa gem. Sa game pala, game.
Bakit ko po sinabing bless kayo dahil nandito kayo sa game? Dahil nga po, ang husay po ng inyong pastor. Pinapalakpakan po pag sinabing pastor. Okay. Sabi po, pakibasa nga po, 1, 2, 3. It leads us to our salvation and eternal life. Therefore, knowing God is our greatest achievement in life. Diba? Proud tayo pag may nakikilala tayong mataas na tao. Minsan nagse-selfie nga tayo eh. Kasi tuwang-tuwa tayo. Tapos maya-maya naka-post na sa FB. Kasi nakilala mo yung mataas na tao. At kung minsan, ay gusto nating mag-hang up sa kanila. So, ganun din sa ating Panginoon na proud po ba kayo na nakakilala sa Panginoon? Proud ba kayo na na-discover nyo na isang araw ay nandito na kayo sa game? Alam niyo po, meron po sa Bible, si Pedro, kung kilala niyo po si Pedro, kung paano nagsimula ang kanyang pagkakilala, kung paano niya na-discover ang Diyos sa kanyang buhay. Paano nga ba na-discover ni Pedro ang Diyos sa kanyang buhay? Ang sabi po doon sa kwento na hiniram po ng Panginoong Hesus yung kanyang bangka para gamitin. At si Pedro, nung hiniram ng bangka sa kanya ay deadma lang siya. Baliwala lang sa kanya. Napaka-ordinaryo yung pakikitungo ni Pedro kay Jesus. Pero ito po, nung sabihin ni Jesus na ihagis mo ang iyong lambat, ang ginawa po ni Pedro, kahit imposible na makahuli ng isda doon po sa dalampasigan, dahil tanghali na. Kaya nga ang mga mangisda, gabi po pag nangisda dahil doon po nag-iipon-ipon ang mga isda pag meron pong ilaw. Pero during that time, araw, walang isda. Kalat ang isda. Pero dahil sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, inihagis niya ang lambat. At ano po ang nangyari? Nagkaroon po ng net breaking and boat sinking sa dami ng huli. At biglang dumistansya at nakaramdam si Pedro ng conviction sa kanyang puso. Na-realize niya na yung kanyang pagiging makasalanan. Kaya sabi po, lumayo siya kay Jesus. Na dati, ang tingin lamang niya ay isang simpleng karpentero. Pero, nung ma-encounter niya si Jesus, ay nagkaroon ng pagbabago ang pagtingin niya kay Jesus. Nakita ko po dito, isa pala sa mga sign, pagkilala natin ng Diyos, ay marirealize natin, o pag na-discover natin ng Diyos, marirealize natin na tayo pala ay makasalanan at kailangan natin ang kapatawaran. Gaya po ni Pedro, nung ma-discover niya ang Panginoon, na-realize niya sa kanyang sarili, siya ay makasalanan. Ang tanong ko po ngayon, sa pag-discover niyo po sa ating Panginoon, meron ba siyang sinasabi na gawin mo na kahit sa palagay mo ay imposible? Alam niyo po, pag meron pinagagawa ang Diyos na kahit sa tingin niyo ay imposible, gawin niyo lang. Si Pedro, na-encounter niya, na-discover niya ang Panginoong Hesus during that time ng kanyang buhay na sa mababang kalalagayan. Bakit? Kasi malungkot siya, walang huli.
sa pagkakataong to, kung nararamdaman mo na nasa lowest part ka ng iyong buhay, maybe publicly successful ka, but privately failure ka, ito yung pagkakataon para kilalanin mo at ang Diyos ay magpakilala sa iyong buhay. Nang makilala ni Pedro si Jesus, ito pong matindi. Nagawa niyang iwan ang kanyang lambat at bangka at sumunod kay Jesus. Ganon din po si Pablo. Nagawa nilang iwan ang lahat na pwedeng maging hadlang sa kanila para sa kanilang spiritual journey. At secondary na lang sa kanila yung mga bagay dito sa mundo. Na-discover nila na ang Diyos ay meron palang kakaibang kayang gawin sa kanilang buhay. Pwedeng lumagay sa inyong kaisipan. Kung ganun, Pastor, pag nakilala ba namin si Jesus, ay iwan namin ang aming mga hanap buhay at trabaho at negosyo. Hindi po. Tinawag po kayo ng Lord sa ganyang kalagayan, may negosyo, may trabaho. Huwag niyo pong iwan. Kaya kayo inilagay ng Diyos sa ganyang sitwasyon. Dahil alam niya na meron kayong magagawa sa kanyang kingdom. Meron din po ako mga negosyante sa aming church. Sabi ko, kayo mga negosyante, pagpatuloy nyo lang, lagi kong pinagpipray sila, more connection, more network. Kasi naniniwala ko, sila yung mga kingdom provider and kingdom financer. Gusto nyo po ba yan, kingdom financer? Yan. Sabi mo sa katabi, gusto mo ba yung kingdom financer? Diba? Kung negosyante ka, pagbutihin mo. Nilagay ka ng Lord dyan para ikaw yung mag-finance sa kingdom. Yun po ang nangyari doon sa GCLT. Kung bakit po natayo iyon. Unti-unti at naging maayos at maganda po yung simbahan. Nung ako po ay tawagin ng Lord, kinikwento ko kay Pastor Eric kanina, nagtrabaho po ako dito sa Marilao. 5 years po ako dyan, sa Lias. Nag-aral din po ako sa Mikawayan. Dami ko pong school na pinasukan eh. Meron akong narinig kanina dito, Tigabalok. Saan po yung Tigabalok? Santo Domingo. Ayan. Nag-aral po ako sa trade. Ayan, alam niyo po yung trade school. Okay. Doon po sa Nueva Ecija, 3 school na po yung nilipatan ko. Kaya pag nagkakaroon po kami ng reunion, hindi ko alam kung sino yung kabats ko eh. Dahil chinachat nila ako. Nung mapunta ako sa Marilao, nag-aral ako sa Mikawayan. Tapos medyo level up ng konti, nag-aral po ako sa Valenzuela. Papalapit sa Manila, no? Dahil yung boss ko po ay presidente po during that time ng PUP. Nag-aral po ako sa PUP, 1 taon lang. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Kasi nagkasakit yung aking tatay at ako po yung breadwinner sa family. Ako po yung panganay. At mahirap lamang po kami during that time. Yung pong pag-aaral ko dito sa Mikawayan, sa Valenzuela, at doon sa Manila, sariling sikap po iyon. At hindi lamang po yon. Nung ako po ay nasa PUP, matindi na pasama po ako sa mga LFS, Ligo Filipino Student. Rarally po kami. Kilala nga yung Malolos eh. Dahil dito sa Malolos, dito laging nag-iipon yung mga rallyista eh. Pupunta doon, rescue. Hanggang sa lumalim po yung aking pagkakasangkot doon. Napunta po ako sa Laguna. Ito, Southern Tagalog naman po ngayon. Mas matitindi po dyan.
Diyan ko po naranasan na hinahabol ng mga sundalo. Dala-dala ko yung banner. Tapos pag nagrarally po kami, composite po, nandun po kami sa harap, binobomba ng tubig. Ganon po simula ng pagkakilala ko sa Lord. Ano po yun? Hindi po intentional yung pagkakilala ko sa Panginoon. Pinilit po ako nung aking pinsan kasi during that time, doon po ako nakatira. Sinisharean ako ng Word of God, pero baliwala lang sa akin. Pero nung na-discover ko na may mga bagay pala na dapat akong matutunan mula sa Panginoon, tinanggap ko ang ating Panginoong Jesucristo sa aking buhay. At during that time, nandun po ako sa Laguna. Maganda po yung aking trabaho. Hindi man po ako nakatapos ng pag-aaral, pero mataas po yung naging posisyon ko sa isang company po doon. And during that time, tinatawag po ako ng Panginoon na mag-full time. Struggle po ako. Why? Kasi po, ako po yung panganay, ako po yung breadwinner. 5 po kami magkakapatid. So sabi ko sa Lord, Lord, susunod ako sa iyo. Pwede ba yung susunod sa akin, siya yung maging breadwinner? Alam niyo po, ang ginawa ng Lord, yung 2 kapatid ko, nung ako po ay tumugon sa tawag ng Panginoon, yung 2 kapatid ko ay napunta sa Amerika. Bahirap po kami noon. Alam niyo po, kwento ko lang po, sabi ko, kontrabida. Kailangan kontrabida muna, no? 2 beses na kami kumain sa loob ng isang araw, eh. Yung nanay ko noon, sabi niya, wala nang pag-asa na makaahon tayo sa hirap. 2 beses na nga lang kami kumain sa isang araw, lugaw pa. Pero sabi ko, mabuti ang Diyos. Kilalanin lang natin, lumalim lang tayo sa Kanya. At yung pong mother ko, nasubukan po niya na tumira sa US bago po siya namatay. At nung ako po ay tinawag ng Panginoon dito sa Nueva Ecija, kasi tiga Nueva Ecija po ako, pero doon po ako halos lumaki sa Manila and Laguna. Nung ako po ay tawagin ng Panginoon at pumunta sa Nueva Ecija, wala po akong kilala. Sinabi lang nila, yung aking pastor, sabi niya, ito yung taong pupuntahan mo. So, punta naman ako dito sa Nueva Ecija, gabi pa, umuulan. So, sabi ko, hindi ko kilala. Tinatanong ko sa mga tricycle driver kung kilala nila yung taong ito. Hindi daw nila kilala. Lord, sabi ko, paano ito? Pero sa biyaya ng Panginoon, dinala ako ng isang bata doon sa bahay na yon na contact person ng aking pastor. At yung pala, lolo po ng aking asawa ngayon. Sa pagsunod sa Panginoon, marami kang madidiscover talaga eh. Okay? Kaya, kayo po na nakakilala sa Panginoon, huwag niyo pong iiwanan kung ano man po yung calling niya sa inyo. Amen? Kasi sa panahon ngayon, napakadali na lamang sa iba na iwan yung kanilang ministry. Napakadali na lang iwan nila yung church life nila. Pero huwag niyo pong gagawin yon. Huwag niyo pong iwan ang gawain. Amen po ba tayo doon? Ang diablo, pipilitin kang alisin sa iyong calling. Kasi alam niya kung ano yung potential meron ka. Yung katabi mo, may potential yan. Amen? Malay mo, isang araw, yan na yung tutulong sa'yo. Bigyo, ngitian mo nga yung katabi mo. Yan. So, huwag kayong ayaw. Eman po ba? Kasi noong panahon, kung umayaw ako, hindi ko nakilala yung aking asawa. Tapos, nagkaroon kami ng anak. 3 po yung naging aming anak at yung pong isa ay nasa Amerika. Sabi ni Pastor Eric kanina, yung isang member nyo ay kaklase daw nung aking anak. Si Shama. Okay, panganay po pala yung, kala ko yung panganay. Sabi ko, meron palang
meron palang nakatagong ganda sa sinapupunan ng aking asawa. Yan. Siyempre, maganda rin siya. So, ganun din po kayo mga narito. May magandang nakatago sa sinapupunan ninyo. Di ba? Si Sarah, hindi naman niya alam na magkakaanak siya eh. So, huwag kayong aayaw, huwag kayong aalis. Amen po ba tayo doon? Why? Bakit? Because there's someone who needs your admiration, affirmation. May mga tao na kailangan ng inyong appreciation, ng inyong affirmation. May mga tao na kailangan ang inyong time. May mga tao na kailangan ang inyong attention, di ba? Tayo, kung minsan gusto natin ng attention, sino dito magsasabi, hindi ko kailangan ng attention. So lahat tayo, kailangan natin ng attention, di ba? Kailangan natin ng pagkalinga. Gusto natin yung kinakalinga tayo. Kailangan natin ng pagmamahal. As well as your hugs. Di ba? Ito po, pag pinakitaan mo ng pagmamahal ang iyong kapwa, nag-create ka ng atmosphere of love. Yan. Sa bahay, ganun din eh. Pag ikaw isang mananampalataya, dapat lagi kang nag-create ng magandang atmosphere. May po ba tayo doon? Yan. Be a creator of good atmosphere. Hindi yung pag nasa bahay ka, ay hindi maganda yung kine-create mo. So dapat ganon, at sana ganon sana, na kikreate tayo ng magandang atmosphere sa loob ng ating tahanan. And then, bibilisan ko lang po. Discovering God is our greatest honor and privilege. Natatandaan niyo po yung kasalan sa Kana, si Maria. Tapos yung kasalan ay nawalan ng alak, di ba? Dahil kilala ni Maria si Jesus, ang sabi ni Maria, naubusan na ng alak. So sabi ni Jesus, hindi ko pa oras. Ang sabi ni Maria, sundin niyo lang kung ano ang kanyang sasabihin. Bakit po ganun yung statement ni Maria? Kasi kilala niya si Jesus. Maraming pagkakataon na na-discover niya na maraming pwedeng gawin si Jesus. Kaya ano po ang nangyari? Gumawa po si Jesus ng masarap na alak. Ang tawag ko po doon ay luxurious miracle. Kaya gusto ng Lord pagpalain tayo, gusto ng Lord pasaganahin tayo. Sino pong gustong pasaganahin ng Lord? Isang bagay pa po. Natatandaan niyo po yung babaeng Samaritana na umigib po doon sa balon. Nag-uusap sila ni Jesus. Sabi po doon sa kwento, tanghali siyang umigib. Dahil siguro sa kanyang kalalagayan. Noong una, humihingi ng tubig si Jesus, pero nung bandang huli, ang humihingi na ay yung Samaritana. Why? Kasi dito pinapakilala ni Jesus na siya yung Messiah. Ini-introduce ni Jesus na ako yung Messiah. At nakilala ng Samaritana si Jesus na siya nga yung Samaritana. At sabi ng ating Panginoon, kailangan sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dito sa pag-uusap, yung conversation po ng Samaritana at si Jesus, ipinapakilala niya kung sino si Jesus. Kaya yung Samaritana, nung makilala niya, nung madiscover, Magalaw. Wala po kasi kaming ganito sa amin sa state. Sa state of
Emergency. Okay. Nasira ba? Okay. Thanks so much. Nung makilala po, sabi doon, biglang bumaba yung Samaritana. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, tinawag niya yung kanyang mga kababayan. Dati nahiya siya. Pero ngayon, nung makilala niya, nung madiscover niya si Jesus, ay nagpapatotoo siya ngayon. Sino po dito nakakilala sa Panginoon? Sana all nagpapatotoo. Sabi mo sa katabi, sana all nagpapatotoo. Ayan. At ano po ang sabi dito? John chapter 4, verse 25-26. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am He. So dito po, pinakilala ni Jesus na siya yung Messiah. Once you draw closer to knowing God, you will discover true worship and a sense of serving. Then you will find real satisfaction and contentment because only Jesus can satisfy the longing of our souls. Mahalaga pala na makilala natin si Jesus dahil ang lalim ng ating pagsamba sa Kanya ay kasing lalim din ng ating pagkakilala sa Kanya. Kapag malalim ang ating pagkakilala sa Kanya, hindi tayo basta-basta susuko. At pag malalim ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesus, tatagal tayo sa anumang unos ng ating buhay. At lagi tayong makakabangon sa mga challenges na dumarating sa ating buhay. Sabi po dito, there is no middle ground. You either worship and serve the true God or another God. If we are not worshiping and serving Jesus, we are all candidates for worshiping and serving another God. Ano pong ibig sabihin ng bagay na ito? Kung hindi pala tama at kung hindi pala si Jesus ang ating pinaglilingkuran at sinasamba, wala pala tayo sa tamang pagsamba at wala pala tayo sa tamang paglilingkod. Amen po. Ano po ang sabi po? Psalms chapter 46 verse 10, He say, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Discovering God brings stability in our lives. Sabi po dito, gusto mo ba na maging matindi ang datingan mo? Kaya sino po gusto yung matindi yung dating niya? Yung may dating. Yan, matindi. Gusto mo bang makagawa ng great impact? Ano ba sabi? Kilalanin mo ang Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, kilalanin mo ang Diyos. Discovering God brings stability in our lives. Natatandaan niyo po, ang Panginoong Hesus, sabi niya, sino daw ako? Sabi ng mga tao. Sinabi, si Elijah, si prophet. Marami po sinabi, isang prophet. Tapos si Elijah, sabi niya, tinanong niya si Pedro, sa inyo, sino ako? Ano po ang sagot ni Pedro? You are the Christ. Nung sinabi po ni Pedro sa Panginoon na ikaw ang Kristo, ano pa sabi ng Panginoon sa kanya? Ikaw ay Pedro, sa babaw ng batoy, tatayo ko ang aking iglesia, and I will give you the keys of heaven. Bibigay ko sa iyo ang susi ng kalangitan. Tanong, may susi nga ba ang langit? Meron mo bang susi ang langit?
Palagay nyo. Hindi kaya yung susi na sinasabi dito ng ating Panginoon ay yung mga kingdom principles. Ano ba yung mga kingdom principles? Pero ako alam, kingdom principle. Sabi po doon, it is more blessed to give than to receive. Kingdom principle yan. Gusto mo bang madiscover ang Lord kung paano nagpapala? Matuto ka na magbigay. Amen po ba tayo doon? Ano pa yung kingdom principle? Ano pa yung keys na sinasabi dito? Siyempre yung mga instruction ng Lord. Matthew 6:33, alam nyo yan. Ano yung Matthew 6:33? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kingdom principle yon. Ano pa? Love your enemy. Yan, sino po bang nagmamahal dito sa kanyang biyanan? Ba't kaya tumawa? Diba? Ano pa? Be humble and tataas kayo ng Panginoon. So ganun po, pagkilala po na, discovery po natin ng Lord, ay bibigay pala ito sa atin ng katatagan. So mga keys, mga susi. Tingnan nyo po, pag kayo ay pumasok sa inyong bahay na nakasarado at wala sa inyo ang susi, hinihintay nyo kung sino yung may hawak ng susi. Pero dito, sabi niya, ng ating Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang susi. Kaya nasa inyo ang susi kung paano ka paunlarin ng Lord. Amen? Nasa inyo ang susi para paano sumaya ang buhay. Di siyempre, love your enemy. Palakpakan nga po natin ang Lord. Time out na ba? Konti lang. Okay. Si Joshua, kilala niyo po si Joshua. Dahil kilala niya ang Lord, sabi ng Diyos sa kanya, ikutin mo ang Jericho ng 7 times. Kay Joshua, sinabi ng Lord yun. Hindi sa mga Israel. Kaya sabi ni Joshua, ikutin natin ang Jericho, wall of Jericho, ikot sila. Siguro yung unang ikot, walang problema sa mga Israelites. Pangalawang ikot, siguro na problema na sila. Ba't ba? Ano bang ginagawa natin? Kakapagod. Siguro nagre-reklamo na sila. Nakakaramdam sila ng pagod. At siguro marahil yung iba, plano nang huminto. Pero dahil sinabi ng Diyos ito kay Joshua, bumagsak yung wall of Jericho. Ano pong gusto ko pong iparating dito, pinopoint ko po dito. Si Joshua, kilala niya ang Diyos. Kaya pag kilala mo ang Diyos, marahil may mga ginagawa ka na hindi nila maintindihan, pero dahil kilala mo ang Diyos, gawin mo lang. Marahil sabi nila, ano bang ginagawa mo dyan? Para noon na, ba't ka ba na born again? Di nila maintindihan kung bakit tayo umaawit sa Panginoon. Pero dahil kilala natin ang Lord, gawin lang natin. Marahil kung minsan may mga pinagagawa ang Lord sa atin, di nila maintindihan, pero pagpatuloy lang natin. Amen? Mahalaga rin na basahin natin ang ating Bible para lubos natin makilala ang Diyos. Why? Kasi kung mali ang pagkakilala natin kay Jesus, sabi ko nga kanina, mali din ang ating pag-worship. At kung mali ang pagkakilala natin kay Jesus, mali din yung ating mga gagawin. At pag mali ang ginagawa natin, mapapagod tayo. Amen po ba? Ano nga ba ang mga sign na talagang kilala natin ng Diyos? May kailangan ba siya sa atin? Para magpakilala rin siya ng lubusan sa iyo bilang Diyos. Alam mo, pag kilala mo ang Diyos, sinasabi mong kilala mo ang Diyos, na-discover mo ang Diyos sa buhay mo, kusa kang lalayo sa kasalanan. Amen? Hindi ka na pipilitin o i-drag na gawin ang isang bagay na alam mong tama. Magkukusa kang magsisimba. Sabi mo sa katabi, magkusa kang magsimba. At ito ang malupit. May kusa kang magbigay ng iyong tithes and offering.
Kusa kang maglilingkod sa Diyos dahil kilala mo siya. At iiwas ka sa mga bagay na alam mong mali. Amen? Sa mga kabataan na narito, tingin kayo mga kabataan, ingatan ninyo ang inyong purity. Why? Mahalaga yan sa Diyos. Hindi como may kilig ka o may gigil ka sa Kanya, ay siya na. Huwag magmadali sa pag-asawa. Sabi mo sa'yo, katabi kong kabataan niya, huwag magmadali sa pag-asawa. Gusto niyo bang marinig yung love story namin ng aking asawa? Haba eh. Mamaya na lang. Pagkatapos nito, para ano. And, pag may pumasok sa inyong isip na hindi tama, huwag niyong gawin. Okay ba mga kabataan? Ingatan niyo ang inyong purity. Okay ba yan? Pumalakpak nga yung mga kabataan. Thank you so much. Ang pagpalakpak niyo ay pag-agree ninyo na ingatan ninyo ang inyong purity. Huwag niyong bilhin yung sinasabi ng mundo. Opportunity knock only once. Kilalanin niyo ang Diyos. Madiscover niyo marami pa kayo madidiscover sa Kanya. Amen po ba? Eto, panghuli na lang. Nangangalahati pala ako. Pakibasa nga po. 1, 2, 3. Yan. Buhay pa pala. Tatapusin ko na sana. Alam nyo, natatandaan nyo po yung eunuch doon sa Gawa, chapter 8, verse 26. Sabi po doon sa kwento, yung eunuch, basa ng Bible. Basa lang ng basa. Hindi niya naintindihan. Basa lang ng basa. Dahil sa pagbabasa ng kasulatan, nakita ng Diyos yung kanyang puso na nauhaw, nakita ng Diyos yung pagnanais niya na makilala ang Diyos. Pusong naghahanap sa Diyos. Pusong gustong makilala ang Diyos. Pusong gustong madiskubre ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya intentional ang Lord na inutusan si Felipe para ipaliwanag yung kanyang binabasa. Marahil kung minsan may mga bagay na hindi tayo naintindihan, gawin nyo lang. Kung minsan nagbabasa kayo ng Bible, basa lang kayo. Pag nakita ng Lord na yung kauhawan nyo, sabi nga makita nyo, merong taong gagamitin ang Diyos para ipaunawa ito sa inyo. Kaya, sana, intentional din tayo sa pagkilala sa Diyos. Pwede po ba yan? Magpakita tayo na lagi ng interest, bagamat siya ay unang kumilala sa atin, bago natin siya nakilala. Siya yung unang tumawag sa atin, bago tayo tumawag. Siya yung unang naghanap sa atin, bago natin siya hinanap. Kaya, hinahanap din ng Diyos sa atin, na maging interesado tayo sa Kanya. Amen po. Bakit si Jesus nagsasalita through parables? Intentional din siya nangangaral ng Word of God. Bakit parables? Ang rason kung bakit nagtuturo siya through parables ay upang itago ang pagkaunawa sa mga taong hindi naman talaga interesado sa Kanya na makilala siya. Yun ang rason. The Lord always speaks in our hearts. And your response is very important. Sabi mo sa katabi, yung response mo, importante. Every time na nakakarinig kayo ng Word of God, importante ang inyong response. Why? If we are truly sincere in our hearts about discovering Him, He won't disappoint us. Amen po ba tayo doon? Alam niyo si Pablo, siya po yung sa talata natin,
I want to know more. I want to know Christ. Sabi niya, si Pablo, dedicated siya sa kanyang belief, sa kanyang paniniwala na ilaban yung kanyang pananampalataya kahit ito ay mali. So nakita ng Diyos na seryoso at intentional sa hangaring maglingkod si Pablo, at ito marahil ang dahilan kung bakit siya kinatagpo doon sa Damasco. At nung makilala, nung madiscover ni Pablo, nung ma-encounter ni Pablo ang Panginoong Hesus, ipinaglamad din niya ang kanyang pananampalataya kahit makanib pa ang kanyang buhay. Kaya, ito po, kapag nakita ni Lord ang ating malinis na intention na makilala siya ng lubos, mapapansin ka rin, makakarating sa puso at paningin ni Lord at siya ay magpapakilala sa iyo. Amen po ba doon? Kaya pag na-discover natin ni Lord, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Amen po ba? Huwag yung ibinalalaban natin yung rights. Huwag lang rights ang ilaban mo ay pananampalataya. Amen? Now, ito po. Have you ever thought or asked yourself kung ano meron kay Jesus, kung bakit ang mga naunang Christians ay handang itaya ang buhay nila? Pumasok ba sa iyong kaisipan? Bakit kaya, ano meron kay Jesus? Bakit yung mga naunang Kristiyano handang itaya yung kanilang buhay? Ano kaya meron? Alam nyo, dahil ito sa buhay na walang hanggan. Kaya nung sabi ni Paul, ni Apostol Pablo, sabi niya, itinuring niyang walang kabuluhan ang lahat ng kanyang nakamtan sa kanyang buhay. Yung kanyang mga sufferings, persecution, ay sabi nga, yung kanyang narating sa buhay, para sa kanya, walang kabuluhan. Ang mahalaga sa kanya ay makilala at ano sabi doon, at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. The resurrection of Jesus is real. Tandaan po natin. Why? Because it is a picture of hope. Na pagkatapos dito sa lupa ay may buhay na mas masaya. Kaya mga kapatid, sana nasa mood lagi tayo pagdating sa gawain sa Panginoon. Amen? Sabi mo ba sa iyong katabi, okay ka ba doon? Tingnan mo kung nasa mood pa rin siya na makakinig ng Word of God. Yan. Sana hindi lamang ngayon. Amen? So, we need the resurrection power of Jesus. His resurrection power will give you a breakthrough mindset. The Holy Spirit is the resurrected power of Jesus. Napapansin niyo po ba, may mga pagkakataon sa ating buhay, ayaw mo na, suko ka na. Pero, bakit hindi mo magawa? Magtataka ka. Bakit kaya? Because inside of you, there is the resurrected power of Jesus Christ. That is the Holy Spirit na nagkukonvict sa'yo na sabi, magpatuloy ka. Sino po ba dito may struggle sa buhay? Alam nyo, pag may struggle kayo sa buhay, ibig sabihin nasa inyo yung resurrected power ng Panginoon. Nasa inyo yung Holy Spirit. Kasi kung wala naman yung Holy Spirit na nagkukonvict sa inyo, wala kang struggle. Kaya ka lang naman nagkakaroon ng struggle dahil merong Holy Spirit na nagkukonvict sa inyo. Amen? Kasi kung walang Holy Spirit, walang ka-struggle ng buhay. Pero dahil may Holy Spirit, may mga struggle tayo sa buhay. Amen po ba doon? Yung pala. Kaya pala may struggle ako sa buhay. Meron palang resurrected power inside sa akin. Pwede po ba natin palakpakan, Lord? Blessed are those who know and have discovered the Lord in their lives.
Mapalad po tayo. Sabi, mapalad yung mga tao na nakakilala at nakadiscovery sa ating Panginoon. Why? Because they have a sense of purpose. Dati walang purpose ang ating buhay. Dati nung ako hindi pa nakakilala ang Lord, sunod lang ako. Kung saan may rally, matindi. Kulang na lang sa akin ay magbitbit ng armas. Pero sa biyaya ng Panginoon, nung makakilala ko sa Kanya, nagkaroon ng purpose ang aking buhay. Sabi nga, tinatawag nga, sabi ng mga kapatid ko, gusto mo kuya dito sa Amerika? Mas pinili ko, sabi ko, dito na lang mag-stay sa Pilipinas. Kasi paglilingkod ang nasa puso ko. Bagamat maganda po doon. Dalawa po kami magkapatid, naging pastor. Yung pong isa ay nakadistino din po sa kuya po. Kaming dalawa yung naiwan dito. Kasi gusto na nilang kuhanin kami during that time, 1996. 20 years. Kasi po yung petition ng kapatid, 20 years. Kaya yung isang kapatid po namin, before pandemic, nakarating po sila sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. So may purpose at may direction. And siyempre, alam mo kung ano ang iyong assignment. Alam niyo po, pag-reveal ang Lord sa bawat isa sa inyo, madidiscover nyo ang Diyos ay mabuti. Amen? Pag na-discover nyo o pag-reveal ang Diyos sa inyo na He is provider, puprovide niya ang lahat ng inyong mga pangailangan. Kung reveal sa inyo ang Diyos na siya ay nagpapagaling, pagagalingin ka niya, anumang karamdaman, meron ka. Amen? Kaya, mga kapatid, don't allow yourself to be drained or depleted. Tap to the things that will increase your faith and energy. Paano yon? Love the Lord. Sabi mo sa katabi, love the Lord. Pag nanghihina ka, mahalin mo ang Diyos. Love and honor one another. Walang magbibigay ng kalakasan sa iyo kundi ang iyong kapatiran. Love your church. Game? Yan. And siyempre, love your pastor. Ilan po ba sa inyo ang pag dumarating si pastor dito ay sumasalubong? Pastor, nasa likod mo lang ako. Pastor, nakasuporta ako sa inyo. Meron na po ba gumawa nito sa inyo? O wala lang? O kamay-kamay lang. So bagamat kami mga pastor ay hindi po kami tinawag for affirmation, for appreciation. Pero masarap din sa pakiramdam na may mga tao, may mga kapatid na nag-a-affirm, nag-a-appreciate. Kaya after po dito, mahaba po ito, pero ngayon lang naman eh. Sa sunod na pagkakataon, madama po ng inyong pastor ang inyong suporta. Alam ko sinusuportahan po niyo siya. Pero sabi nga, biyan sa mga nagawa niyo, makikita po natin, magre-reveal ang Lord sa inyo. Amen? At kung sa pagkakataong ito, 14th year anniversary ninyo, siyempre panibagong taon na lalakarin ninyo. Tandaan po natin, pag marami pa po tayo madidiscover sa Kanya, pagtatagumpayin tayo. Amen? Kahit malilit na lamang yung mga nakikita nating pag-asa. Dahil nagpapatuloy tayo na tuklasin ang Panginoon. Magtatagumpay ka. Sino po ba dito yung maliit na lamang yung natitirang pag-asa na meron siya mga gustong maganap o mangyari sa kanyang buhay pero hindi maganap-ganap tapos napakalit na lamang ang kanyang pag-asa? Meron po ba dito? Meron pong
isang bagay po doon, isang kwento po doon sa Bible. Alam niyo po yung alibughang anak. Nawala ang lahat at merong natira sa kanya. Ano po yung natira na lang sa kanya? Ang natira na lang sa alibughang anak ay yung makapag-isip na bumalik sa kanyang ama. Alam ko meron pang mga bagay na natitira sa inyo. Gawin niyo yan. Be-bless kayo ng Panginoon. Amen po ba? Sa 14th year anniversary ng GEM, sana yung mga glorious day ninyo ay hindi lang kwento, kundi ito ay nararanasan nyo day by day. Any manifestation of the goodness of God is a showcase of His glory and revelation of His greatness. Sabi po doon sa Psalms chapter 110 verse 130, the unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. Kung reveal ang Lord sa ang kabutihan niya sa inyo, be strong. Sabi mo sa iyong katabi, be strong. Be faithful. Because your pain is temporary. Good days are coming or waiting to unfold. Purihin po ang Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po ay manalangin? Hallelujah. Sa pagkakataong ito, sino po dito yung may gustong mangyari sa kanyang buhay? Sino po dito yung kung minsan ay nawawalan ng pag-asa? Pero sabi ko nga, kung reveal ang Lord sa inyo, na siya yung nagbibigay ng pag-asa at magpapatuloy kayo na tuklasin ang Panginoon. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para abutin ang mga bagay nito. So gusto pong magwakas sa panalangin habang hinaawit po ang awiting ito. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne.
bahagi po ba ng inyong buhay na gusto niyong mag-reveal ang Lord? Na gusto niyong madiscover siya sa ang area ng inyong buhay? At pag ang Diyos ay nag-reveal sa inyo, sa area ng inyong buhay na gusto niyong madiscover sa Kanya, tinitiyak ko, may malaking pagbabago na magaganap sa buhay ninyo. Lord, dinadalangin ko po sa lahat po ng narito. Salamat po, Panginoon, sa 14 na taon anibersaryo ng God's End Time Harvest Ministry. Lord, dinadalangin ko po sa lahat ng mga narito, sa mga businessman, Lord, I pray, Father God, more connections, more network. Sa mga estudyante, Lord, dinadalangin ko po extra wisdom with flying colors, Panginoon, pag sila ay graduate. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, sa lahat na may mga pangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang mag-reveal sa Kanya. Turuan mo po, Panginoon, ang bawat isa na madiscover pa kung paano ka kikilos sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po.